Hello Scorpio, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy, para sa lahat. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo kung ano yung sinasabi ng intuition mo, ng instinct mo. Okay, Scorpio. Scorpio, kung bago ka sa channel ko, please i-like and share mo and subscribe mo yung channel ko, and then i-press mo yung notification bell button para updated ka sa mga ina-upload ko everyday. So, yun. Number 22. This is your lucky number for this week. Okay? A blessing on a journey. Sinasabi na kung ano man itong binabalak mong travel, journey, adventure. Dito sinasabi na you are blessed. Okay? So, you are guided, you are protected by the universe ng ating Panginoon. And huwag kang masyadong mag-alala dahil you and your loved ones are safe. And kung makikita mo dito, maraming communication ka. It's information na posibleng makatulong sa'yo or magbigay balanse sa kung ano man ang kailangan ng balanse sa buhay mo. So, etong blessing on a journey is, like for example, may pupuntahan ka, gusto mo mangutang ng pera, pwedeng bless ka, so walang magre-reject sa mga hihingin mo kasi parang sinasabi na blessing ka sa kung anong plano mo. Paglalakbay or movement. Oh, sorry. Okay. Mental conflict and shadow. Kaso lang nakikita ko sir dito, meron ditong Scorpio na nasa number 18 siya, 9 and 2, 2 to 2. So, kailangan nyo talaga ng balanse. Parang nakikita ko sir dito, masyadong hindi ka mapakali. Parang hindi ka masyadong focus sa kung ano yung gusto mo. Yung parang, eto yung gusto ko. Tapos bigla kang, hindi ko kaya. Parang ganun. So, dito sinasabi sa'yo na kung talagang gusto mong gawin ang isang bagay, i-pursue mo siya. Okay? Pursue mo siya. And, pag-isipan mo mabuti, pero hindi yung mag-overthink ka na all the time na night and day ka nag-iisip ng ganun. May shadow ka. Meron kang mga negative attachment or negative na iniisip na pwedeng hindi makatulong yan sa kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Ang shadow moment na to, or shadow sa buhay mo is yung parang hindi mo alam kung minsan yung pinaka-worst dito is hindi mo nakilala kung ano yung sarili mo. Or parang hindi mo na alam kung tama ba tong ginagawa mo, yung journey mo, parang ganun. Nakikita ko share dito na kailangan mo din ng konting pahinga kasi siguro sobra kang workaholic or siguro masyado kang nakafocus sa kung ano yung result. And nandito si Archangel Gabriel, sinasabi sa iyo na take care of your body, take care of your health, take care of your body, take care of your mental health, physical health. Yun yung pinaka-importante sa ngayon. So for the last 2 weeks ng November, sinasabi dyan sa iyo na make sure na i-prioritize natin yung ating sarili. Okay? Priority mo yung sarili mo, priority mo yung health mo, yung pagtulog, pagkain, emotion, attachment, parang ganun. And nandito si Archangel Gabriel sa'yo para subaybayan ka, gabayan ka. Like parang sinasabi, nabibigyan kayo ng healing sa lahat, it's either physical health or pwedeng sa trabaho. Kung may mga issues ka sa trabaho, may issues ka sa business or ano pa man, nandiyan si Archangel Gabriel para protectionan ka or i-guide ka. So, if may mga issues kayo hindi ma-resolve regarding money and health, i-invoke mo lang si Archangel Gabriel. Tawagin mo siya. Okay. Okay, the Empress. Diba? Tingnan mo to. Etong dalawang to is confirmation ng dalawa ding nauna. Kasi ibig sabihin yan, sinasabi sa'yo na kailangan mong unahin ang sarili mo. Kasi yung Empress is fertility. Ibig sabihin, hindi ka makakapagsimula ng new beginnings kung marami ka pang pinapasan na dapat tapusin. Like, simple, diba? Like, hindi ka pwedeng agree sa isang kontrata kung in kontra ka pa. Hindi ka pwedeng kumuha ng trabaho kung hindi mo patapos yung ginagawa mo. Okay? So, dito sinasabi na prioritize peace of mind. Empress, maraming fertility, maraming good news tungkol sa pagsisimula. It's either new relationship, new source ng income,
new residence, ano ba? New lifestyle, parang ganun, kasi mayroong mga iba na gustong mag-diet, gustong magsimula ng mga healthy regimen. And the Hangman and Knight of Swords, nakikita ko siya dito na merong balita ka na posibleng matanggap na pwedeng maging dahilan para hindi mo ituloy yung plano mo. So, for example, may plano kang mag-travel back to your country or back sa yung probinsya, or pwedeng gusto mong lumipat ng bahay, lumipat ng tirahan or ng trabaho. Yung Knight of Swords is parang sinasabi na ang balitang ito na matatanggap mo is pwedeng maging dahilan para hindi mo ituloy kung ano man tong nais mong gawin. Three of Cups and then Four of Cups. So, nakikita ko sa'yo dito, may iba sa inyo dito, Scorpio, na naghihintay kayo ng balita. So, pwedeng naghihintay kayo ng chat, ng call, ng communication, ng information. Kung tawag dito, naghihintay ka ng information, chat, or call kung matutuloy pa ba itong celebration na to. So, like, may ina-anticipate kang celebration, and siguro financially, kailangan mong hintayin kung kaya mo bang gastusan to, kaya mo bang ganito. So, nakikita natin dito na naghihintay ka. It's either naghihintay ka ng clarity, ng confirmation, parang ganon. So, yun. Page of Wands, and then Four of Wands. So, nakikita ko na may future message dito sa'yo. So, itong Page of Wands is in the future. So, nakikita ko na posibleng meron ditong Scorpio na ikakasal in the future, hindi pa sa ngayon, or pwedeng nagpaplano kang magpatayo ng bahay, magpa-renovate, magpatayo, or pwedeng magkaroon ng additional member ng family. So, nakikita natin yung Four of Wands. And Ten of Pentacles. And yung future mo din is nagsasabi na may mahahawakan kang isang malaking halagang pera. So, isang lump sum of money, or pwedeng may reward na ibibigay sa'yo dahil sa job well done. And yung Ten of Pentacles is a financial prosperity siya, financial gain. So, pwedeng manalo sa loto or manalo sa kung saan pa man ang patimpalak, or pwedeng award siya, okay? Or pwedeng sa trabaho, kasi may King of Wands dito. So, pwedeng dahil sa trabaho mo, mabibigyan ka ng pagkakataon para mahawakan itong certain amount of money or itong lump sum na to. And Nine of Cups, nako, so kung babae kang Scorpio and ayaw pang mabuntis, be careful kasi nandito yung fertility, nandito yung Nine of Cups. Possible na may babying mabuo, or pwedeng yung iba sa inyo dyan na nagpaplano kayo ng, ang daming plano, like plano sa bahay, sa tahanan, sa pamilya, plano sa travel, may posibleng mapaformulate ka na idea ngayon. So, like for example, ang dami mong pinaplano, like sa pagta-travel, paglilipat bahay, paglilipat ng trabaho, pagpaprocess ng papeles, ano pa ba? Ang dami mo ditong mga pinaplano. Sinasabi siya dito ng barahan na kailangan mong maging sigurado dito, kasi once na pumasok itong opportunity na to sa buhay mo, wala nang atrasan dito, okay? And yun ang nakikita natin. And last card natin is Three of Swords. Nakikita ko siya dito, meron kang mga lihim na galit or resentment, or meron kang mga grudges. So I hope na hindi ito maging, parang siya yung naging rason dito sa shadow. Parang marami kang mga negative thoughts or negative feelings na kailangan mong alisin, and parang siya yung nakakasira sa discarding mo. Tingnan natin dito. Ace of Pentacles and Eight of Wands. So yun, wow, so nakikita ko sir dito, etong last two cards na to is Eight of Wands. So isang napakabilis, malakidlat na balita to, or parang ano, lightnings, diba? Na balita siya, mabilis siya, na parang nag-uunahan. So, nakikita ko sir dito yung Eight of Wands sa good news, good karma, na siya ay posibleng mag-open ng portal sa'yo. So, itong portal na to is pwedeng magdala sa'yo ng peace and harmony, stability, liwanag, foundation. So, ibig sabihin niya, meron sa inyong unexpected na mangyari na pwedeng magbukas ng portal of happiness sa usaping pera, or pwedeng may magbukas ng portal ng pag-asa para sa financial talaga dito. So, ang nakikita natin is yung source kung paano ka magiging financially stable, paano makukuha yung Ten of Pentacles. So, yun.
pwedeng 3rd week or 4th week ng November, nakikita natin na may balita kang matatanggap tungkol sa perang yan na malaking halagang pera. Okay? So, thank you guys for watching. Ito ay para sa lahat ng Scorpio. Thank you, Scorpio. Bye!